Magandang araw mga katropa. It's been a while since sa huling vlog ko. Ngayon, pag-usapan natin ay tungkol sa isang trending na topic regarding sa isang rescue center dito sa Davao na kumakailan nagtitrend talaga siya. Ito ang Happy Animals Club. So itong rescue center na ito itinayo noong 2014 ng isang batang lalaki. At simula noon, naparami ng rescue nila. Kaya nag-trend siya kasi noong una 2023, may order kasi ang city ng Davao ng closure ng kanilang rescue center. Sa dahilan ng sanitation problem. Kasi yung baho umaabot na sa kapitbahay. Kasi located ito sa isang residential area. So, yun, 2023, tapos binigyan sila ng closure. Kaya binigyan sila ng up to December 2025, end of December 25, to vacate the area. Problema, hindi naging handa ang HAC sa pangyayari. Kasi base sa salaysay nila, may pag-uusap between the city regarding a dog shelter. Pero naglabas ang city na ang dog shelter na itatayo ay hindi exclusive para sa kanila. Ang problema, pinanghahawakan ng HAC yung pinag-usapan nila. So, ganun ang nangyari. Kumbaga, ang HAC ay hindi handa sa mangyayari ngayong katapusan ng December. Knowing for a fact sa government, hindi madaling makapag-implement ng project. Kasi madaming pagdadaanan bago ma-aprobahan ng isang project. Madaming deliberations bago makapag-release ng pera. Ang unang tanong dyan is, priority ba siya ng gobyerno? Pangalawa, may pera ba para sa allocation? And lastly, pinaka-importante is, kung sustainable ba or baka maging failure lang ito dahil sa kakulangan ng funds in the future. Balik tayo sa ating topic dito sa pagre-rescue. So matandaan natin, several years ago, may vlog ako regarding sa isang rescue center. Ito ang Bantay Hayop Davao. So lagay ko ang link sa baba. Napag-usapan dito ang upkeep, paano magpapatakbo na isang shelter, at saka ang cost, cost ng daily needs ng mga nare-rescue nila. So, kasama din sa vlog na mention ng post regarding sa pagre-rescue. Ayon sa kanila, according to the Philippine Animal Welfare Society, there were more or less 12 million stray cats and dogs that roamed the streets of the Philippines in 2019. Pet lovers is ma-appreciate nila kung ano talaga yung source of problem, and this is a failure to spay, neuter, or kapon. Pero hindi mo masosolve ang problem by adopting. Adoption is good, rescue is good, pero you cannot solve the problem. For example, may baha sa banyo. Yung adoption at saka rescue, yun yung tabo mo. You're trying to lessen the water. But if you're not turning off the faucet, and yung spay, neuter, yun yung faucet eh. Pag hindi mo pinatay yung source, patuloy ka lang na magtatabo nung tubig palabas ng banyo at patuloy na nagbabaha yung banyo mo. I see many groups trying to rescue, trying to save dogs from death row, which is a good thing. But if the root of the problem is not addressed, we will forever be going in a circle and hindi masosolve yung problem. If may advocacy, kailangan i-consider kung sustainable ba ito. So hopefully, mga katropa, matapos na itong usapan nila kasi bangayan ng bangayan. And hopefully, soon, ma-address na itong problema na ito. So, hanggang sa muli mga katropa, see you next time. Bye-bye!